nakakabit na sa kalikasan ang kanilang mundo. Ang ilaw at kuryente, liwanag ng araw at ng buwan. Hindi pera ang kanilang yaman, kundi ang malawak na kagubatan. Walang kalsada, walang gusali, pero may munting paraiso sa parting ito ng mundo. Umaga pa lamang nang manda ang aming team para sa mahabang paglalakbay patungo sa bayan ng Rizal upang isagawa ang aming dokumentaryo patungkol sa tribo ng mga tao at bato. Halo-halong emosyon ang aming nararamdaman sa mga oras na iyon. Halos 4 na oras din kaming nasablay bago kami tuluyang makarating sa aming tutuluyan sa Barangay Iraan sa bayan ng Rizal. Saglit lamang kaming nagpahinga at agad na rin kaming dumiretso sa munisipyo sa tanggapan ng butihing mayor, Mayor Norman S. Ong, upang humingi ng permiso sa pagpayag sa aming layunin na makaakyat sa tribo ng mga tao at bato. At sa kabutihang palad nga ay pinayagan kami. Matapos ipaalam sa amin ang mga kailangan at hindi dapat gawin, ay agad na rin kami umuwi para makapagpahinga. Kinabukasan, araw ng Sabado, Mayo 11, 2024, maagang nagising ang aming team para maghanda ng mga kinakailangang paggamitan sa pag-akyat patungo sa lugar ng tao at bato. Nagsimula na nga ang aming biyahe. Sakay ng top down ay gumayak na nga kami patungong Barangay Ransang kung saan higit 2 oras ang layo ng aming biniyahe. Pagdating doon ay agad namin hinanap ang barangay kapitan upang personal na maipaalam sa kanya ang aming sadya. Ngunit hindi naging madali ang aming pagtatagpo sapagkat nagkaroon ng maliit na problema na agad namang naresolba sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap at kalaunay pinayagan na nga kami. Ito na
na magsisimula ang aming paglalakbay patungong Taot Bato. Nakilala namin ang aming nagsilbing tour guide na si Kuya Rido. Kami ay nasurpresa nang sabihin niya na siya ay isang dating panlima ng tribo ng Taot Bato. Tirik ang araw ng mga oras ng aming paglalakbay. Sa ilang minuto naming paglalakad ay nakaramdam na agad kami ng pagod dahil sa matirik naming dinadaanan. Pagod man ang mga paa, nagpatuloy kami sa pag-akyat. Sa ilang oras naming paglalakad, ay narating namin ang munting tahanan ni Kuya Rido. Pansamantala kaming nagpahinga upang mapawi ang aming pagod. Doon, naibahagi ni Kuya Rido kung gaano kalaki ang natulong ng mga missionaries pagdating sa edukasyon. Ito ay nakapagpatayo sila ng maliit na eskwelahan para sa mga bata. Radyo naman ang kanilang pangunahing ginagamit pang komunikasyon dahil sa agwat at layo ng kabahayan ng Taot Bato sa isa't isa. Radyo ang naging sandalan nila sa pagpapanatili ng komunikasyon sa isa't isa. Matapos kaming makapahinga, ay naghanda na kami papunta sa tinatawag nilang signapan. Pero mukhang hindi nakikisama ang panahon sa amin. Okay po. Dito na po kami. Sinungitan po kami ng panahon, guys. Hindi namin alam kung bad news ba to or good news. Pero isa lang ang nasa isip namin. Makarating kami ng ligtas.
Di pa man kami nakakarating sa aming destinasyon ay nagpapadya na ang masamang panahon. Special thanks sa aming tour guide, the former shifting ng Taot ba to? So hindi po niya kinaya, nadulas na siya. Matagaktak na ang pawis ko. Yan, antay namin si Tom. Agad. Yan. Sa makikita nyo na. Pagod na pagod na. Kaya yan siya. Malakas na si Tom, nag-gym yan. Kaya mas pilabutin namin bilisan ang paglalakad. Nagsimula nang magpasahan ng paglalagyan ng aming mga gamit upang pananggalang kung sakali mang uulan. Gaya nga ng aming inaasahan ay bumungos na nga ang malakas na ulan. We are here na sa aming tutuluyan. And lahat po kami ay sobrang basa. Pagkarating namin doon ay agad namin inilabas ang mga gamit upang maihiwalay ang nabasa sa hindi. Nandito na kami ngayon, paakyat kami sa tutuluyan namin and lahat kami ay basa. Dahil pagtapos nun ay agad kami pupunta sa kuweba o mas tinatawag nilang Signafan Cave. Ako nga po para si Ridu Istoy, naging IP leader po ng 7 years po dito sa Taot Bato. Nasa 41 years po ngayon. So dito po sa amin, wala po kaming binabawalan sa sinapan kung sino po ang papasok. Basta lang po yung bisita na aakyat dito sa amin ay sasang-ayon po sa batas ng katutubo na mahigpit po namin pinagbabawal yung magdumi sa ilog at pagkulikta ng mga halamang kahoy dito sa protected area at yung lalo higit sa basura po. Mahigpit po namin kasi yan po yung advice sa amin ng mga taga-labas na bawal po magkarat ng basura. Kaya nga po dito nag-iingat po kami, kahit po kami na taga rito, ingat po talaga kami papasok dito sa loob ng kuweba kasi hindi po natin alam na kaya kami kung sino man yung aakyat, kailangan po ay dadaan kay CAP at sa barangay tapos sa mga IP leader po sa mga panuna. Ito po kasi kaya po kami ay tinawag ng Taot Bato dahil po
ang paniniwala po kasi namin noon na mga tradisyon, kahit daw po kami mamatay basta sa loob po ng kuweba. At lalo higit pag tag-ulan, kailangan po namin pumunta sa loob ng kuweba kasi yun po ay iniwan po ng manuno namin para po kami daw ay safe. Kahit ano man po may mga bagyo o mga may tao na hindi po kakilala, doon po kami talaga tumatago para hindi po makipagkita sa mga dayuhan o ano. Kasi noon talaga hindi po kami marunong makipagsalita ng Tagalog o makipag-entertain po. Kasi yan po ang kinaugalian po namin talaga. Dito, mag-edad po ako ng mga 15. Dito po, nakakatulog po ako dito sa loob ng kuweba kasi nanghuli po kami ng paniki. Yan po kasi yung tradition po namin talaga. Ang paniki dito ay inuulam po namin. Pero kami lang mga katutubo, hindi po pwedeng magkuha ng mga tagalabas na ano. So, okay naman. Pero mas maganda ngayon kasi medyo civilized na kami na mayroon pa rin po para kaming mga kakulangan dahil doon sa mga hindi tamang paggamit ng mga ano, minsan kasi lalo tigit ngayon, nasa health ako, nagtatrabaho. Ina-advise na rin po namin sa mga tao na kailangan po matutong maglinis kasi dito po sa Taot Bato talaga ay pinakamataas ang kaso ng malaria. So ginagawa po namin talaga lahat kung paano po talaga maiwasan. So kaya nga po ngayon, mga IP leader o opisyalis ng purok ay nagkakaisa para i-advise sa mga taga-Taot Bato na sumunod po sa mga protocol ng batas na lagi pong malinis. Di namin sukat akalain ang kagandahang tinatago ng signapan. Kamangha-mangha at parang pumasok kami sa bagong mundo na puno ng hiwaga. Pagkatapos namin pasupin ang kuweba, ay agad din kaming lumabas at pumunta sa malapit na ilog upang doon maligo at makapagpalit ng tuyong damit upang maiwasan ang pagkakasakit. Mga karanasan po namin dito, noon kasi na tradisyon namin, kung halimbawa may mga sipon, hindi ka pa pwedeng papasok sa isang bahay dahil ang paniniwala po namin noon ay nakakahawa yung sipon. So sa ngayon, naano na po kami civilized, so inalis po namin yung tradisyon ganyan kasi nga doon sa malaria. Pero meron din pong gumagamit na ganong tradisyon, halimbawa may mga sipon, hindi ka pwedeng papasok dahil nga po ay nakakahawa daw. So, amat-amat po namin inorganize na mga tao dito na sana matuto sila sa palinisan, lalo na sa pag-iwas ng maruming tubig. Kasi nakita po namin na noon, kaya po pala nagkakasakit yung mga makatutubo dahil po ay hindi po naiiwasan yung tamang paggamit ng kalinisan. So, yung mga kultura po namin dito, kagaya po ng may mga ritual din pong ginaganap dito. Halimbawa ngayon na may naggagawa din dito ng tabad, yung tabad, tapos may agong,
At may yung tawag naming tarok, yung sayaw, kung sa Muslim ay runsay, pero sa amin tarok. Yun, may gumagawa din po. Pero bilang kami na civilized na, wala na kasi siyempre si kawain na ako ng Panginoon. Pero yung iba, kadalasan gumagamit pa rin ng kasi hindi po rin talaga yan mawala kasi tradition namin. So, yung paniniwala po kasi namin, kaya ginaganap po namin yung sabing ritual. Kasi halimbawa ngayon na sige po yung ulan, may mga albularyo pong yung tawag naming balyan na halimbawa ngayon sige-siging ulan, may ginagawa silang tabad para mag-init. Ganon din po pag malakas yung ulan, may ginagawa din sila para umulan. Kasi yun po talaga yung napagmulatan namin na tradisyon na hindi mawala dito sa amin kasi yun nga, kasi sa iniwan po ng aming mga ninuno na ganon yung gagawin. Yung tabad, yung rice wine. So kami naman, yung iba kasi na hindi pa rin talaga mawala kasi mayroon pa rin kaming mga kamag-anak na hindi civilized at hindi rin lumalabas. Kanina nga may dumaan dito na nakabag pa rin, maaga pa kasi magtanim siya ng kamuting kahoy. So may gumagawa pa rin sa ngayon na ganong tradisyon. Tapos mayroon ding tao dito na hindi pa may mga bisita, hindi sila makipagsalamuha kasi nahiya sila. Ang kabuhayan po namin dito yung pagtatanim ng kamuting kahoy, gabi, ubi, saging. Yun lang po, wala kaming napapagkitaan na iba maliban dyan na yan ang produkto. Tapos sa amin ng mga tradisyon, halimbawa ngayon maganda yung ani namin, hindi kami nagbibenta ng palay. Maliban kung mga saging, bisol, pero sa palay hindi kami nagbibenta sa labas. Kasi yung tradisyon namin ay bagamat sa reliyon na kami, meron pa rin wala yung halimbawa nagkaani kami ng palay, papagiling, hindi kami nagpapagiling ng palay. Pagsubok na dito sa amin, yung kaso ng malaria at malnourished, so ginagawa po namin lahat bilang health worker na maturuan yung mga makatutubong taot bato. Pero hindi rin po lahat active dahil po nga sa tradisyon na di pa rin talaga lahat masunod yung aming mga ginagawa. Pero lahat po ginagawa po namin dito yung magbigay ng kulambo at tamang gamutan sa malaria at magawa ng CR, basurahan, pero hindi po lahat. Hindi po lahat talaga. Pagdating po dun sa labas, nakakaranas ba kayo ng diskriminasyon mula sa kapwa-tao? Halimbawa po, yung parang pinukutya kayo, ganun. Wala naman po. Kasi lalo na ngayon, ang kapitan din namin talaga, simulat yung kapitan namin ay babae hanggang ngayon. Full support din sila sa tribong Taot Bato. Na hindi po sila sa mga tao at natutulungan po kami ng tamang kalinisan at lalo tigit yung school ay nagkaroon po kami ng school dito dahil nakikita ko po na talagang gusto ko rin matuto yung mga kamag-anak kong kapatid. Dito ma'am, sa amin wala pong nagagawa ng lupa o nagbebenta kasi bawal po talaga dito magbenta ng lupa kasi protected area talaga dito. Kahit man kapwa namin katutubo walang bintan kasi ito ay lupaing ninuno para sa lahat ito eh. Napoprotektahan, sa tingin niyo po, napoprotektahan ba kayo ng batas po na pinapatupad ng ating gobyerno? Dito sa amin ma'am, simula nung hindi pa mahigpit ang batas, kami na mga katutubo, naghigpit na rin kami ng batas na huwag magbenta ng lupa. Lalo't higit sa ngayon, may batas na bawal talaga, hindi lang sa pagbenta ng lupa. Kahit po magkalat ng basura o mangulikta ng anumang halaman sa loob ng protected area, bawal po talaga. Alam niyo po ba yung tungkulin ng NCIP po pagdating sa hindi pa po lahat. Pero kung meron po kayong nalalaman po patungkol doon, ano po? Kung ano po yung aming nalalaman doon sa batas ng IPRALO, yan po yung inorganize namin sa mga tao. Bilang isang panlima o dating panlima ng isang tribo, ano po ang tungkulin mo po bilang isang namumuno sa ang tungkulin ko po dito yung
tumuro at mag-ayos ng mga problema kagaya po ng pagnanakaw o kung may mga problema bilang sa pag-asawa, nag-aaway po sila. Yun ang inayos ko para mabigyan ng lunas yung mga hindi. Kasi sa amin dito, kung may nag-aaway po, bawal po yung ano ba, ikaw ay isang panlima o leader man, bawal mong hiwalayin. Kaya na iayos mo sila. Dito ay nakilala namin ang mag-asawang sina Longling at Joy na 19 na taon ng kasal. Meron silang 4 na anak at pang-5 ay kasalukuyang pinagpupuntis pa lamang. Dito ay ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at pamumuhay, kung saan ayon sa kanila, pagkakaingin at pagtatanim ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangangailangan. Kailan po magkain, magkanin. Yung pala hindi namin binibinta. Tama lang pang konsumo. Naitanong din namin kung ano na nga ba ang sistema pagdating sa pag-aasawa. Ayon kay Johay, kung dati ay sa murang edad ay pinagkakasundo na ang mga batang babae at lalaki, ngayon ay sumusunod na ang kanilang tribo sa ipinapatupad na batas ng gobyerno alinsunod sa pag-aasawa sa tamang edad. Naabot na kami ng bata sigaling sa labas. Pero dati may tag-3, tag-4. Depende sa kasunduan. Kahit bata pa pwede mag-asawa. Pero ngayon hindi na pwede. Isa pa sa mga naibahagi sa amin ni Johay ay ang sistema ng paglilibing. Kung dati kung saan lamang nila inililibing ang mga namayapang kaanak, ngayon ay meron na silang isang lugar para ilibing ang mga namayapang katribo. Nakapanayam din namin ang isang taot batong pastor na si Lumihay Decline na nagpapatunay na niyakap na rin ng mga taot bato ang relihiyon. Gano'n po kahirap yung buhay dito, Tay? Mahirap. Kahit walang ulam, sige lang, magkain ng inihal na kumusuntaw. Pag makasumpong ng mushroom, yun ang ulam. Puso ng agutay, yung parang sagi-sagi. Ang dami din sa... Yung mahirap dito, yung pag minsan bigla lang magkamalarya ang mga tao. Yung magsukatae, yung anong tawag doon? Diarrhea. Yan ang masilan. Mahirap ibaba sa ospital. Kasi dadalhin niyo pa po. Oo. Layo. Minsan bago makaabot, mahina na. Hindi cross na ang abutin. Nung ano po tayo, kapanahonan niyo po, ano po yung mga, kung natatandaan niyo po mga problema na ano niyo po, nararanasan dito? Naranasan namin kung walang malinasan na kan, yung ibang panggamot, maghanap kami ng mapapait na balat ng kahoy, inumin. Yan, magumasa ulian ng maalit yung ginaw. Kaya nga yung mga kahoy, di ba, na parang iputol-putulin tapos Kinikis-kis namin ng balat, tapos lagain, inumin, mapait. Mapait. pero kasi epektibo. Sinaunang gamot. May mga paniniwala. Ngayon, binabalikan namin. Ano? Binabalikan namin. Hinahanap namin kung saan kinukuha ng mga magulang namin yung mga herbal na yun. Yung iba binibinta sa ano sa labas, mga ganyan. Ngayon, meron. Kung minsan yung masakit ng tiyan, tapos walang gamot, mainom, hanap kami ng ugat ng kahoy na mapait. Hanggang ngayon po ginagawa niyo po. Opo, ginagamit namin. Yung tayo mga tradisyon nyo ba nung kapanahonan nyo, nadadala pa rin hanggang ngayon? Yan, hindi ko na kasi nagisngan lahat na mga kaugalian. Nagisngan ko yung para sa pagsunod na sa Panginoong Isus. Ay, at focus na kayo sa ano? Opo. Pero yung herbal, Ito ano pa rin? yan pa rin. Binabalikan namin kasi maganda yan. Kahit walang gamot na mabili, at least mayroong pang-alalay. Effective naman. Opo. Herbal. Mga ugat ng kahoy. Ilang Dala ng katandaan ay di maiwasang may nararamdaman na si Lumihay sa kanyang katawan. Dito ay ibinahagi niya ang pahirapan sa pagbaba makapunta lamang sa ospital. Dito, ipinakita lamang ang mga ilang problema na dapat sanay masolusyonan. Paggabi lang ako dumating, galing ako sa baba.
Nilakad niyo po. O lakad, alas 8 ng gabi bago ako nakarating dito. Tumba-tumba pa ako. Tapos ang flashlight ko, nalubat pa. Ang ilaw po, yung ilaw lang ng cellphone. Yung cellphone ng anak ko. Yung bunso ang kasama ko. Pag minsan, inaabot ako ng 3 buwan sa ospital. Maano talaga? Saan po kayo kumukuha ng tay? Panggastos niyo po. Opo, panggastos. Sa may gamot. Pag minsan, tinutulungan ako ng mga misyonary, mga pastor na mga kilala ko. Minsan, anak ko yung nagtatrabaho sa DSWD dyan sa Rizal. Yan ang madalas na nagabili ng mga resita ng gamot. Meron po ba kayong mensahe o nais sabihin sa amin bilang estudyante po? Natutuwa po ako dahil kaabot po kayo dito, bagamat kayo ay kumbaga ibang bayan yung pinanggalingan ninyo. Kami po natutuwa sa inyo dahil nakaabot po kayo dito. At nakita nyo po yung aming mga kalagayan. At sana po susunod, pag-pray namin na makabalik kayo dito para makita ninyo naman yung kalagayan kung may pinagbago ba o yung dati pa rin. So, isang magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ako po nga po pala si Redo Istuing, 41 years po. Ako po dating panlima. Sa lukuyan ngayon ay bilang nagpahinga po ako bilang maging IP leader dito sa Taot Bato at pinagkatiwala ko po sa mga ibang kong kasamang dating panlima na sina Panlima Kusnil Taklop at Dormin Tamo at Selpino Turam at Mang Linulaan. Ako po ay walang dahilan na para magpahinga kundi yung tutukan ko po na makatulong sa kagaya po ng health sa malaria kasi nakikita ko po dito sa amin ay pinakamataas yung kaso ng malaria at lalo ng malnourished. So yun po ang focus ko na maturuan na paano po maiwasan yung kaso ng malaria dito. So yun lang po at marami pong salamat. Singtabis ng candy ang mga ngiti sa labi ng mga batang Taot Bato nang amin silang pamahagian ng simpleng regalo. Masarap at nakakataba ng puso na para bang nakakawala ng pagod. Masilayan lamang ang mga ngiting iyon. Sa aming dokumentaryo sa mga Taot Bato patungo sa kanilang pamayanan at kultura. Sa bawat hakbang na ginawa namin, nabuksan ang aming mga mata sa yaman ng kanilang tradisyon at pamumuhay. Sa bawat kwento na aming narinig, mas lalo naming naintindihan ang kahalagahan ng kanilang pagiging bahagi ng ating lipunan. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng kanilang buhay, kundi pati na rin sa pagpapahalaga at pagbibigay pugay sa kanilang pinagmulan at identidad. Sana sa pamamagitan ng aming dokumentaryo, mas mapalawak pa ang kaalaman at pag-unawa ng mga manonood sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa kultura at pamayanan ng mga katutubo.